So, nung kami ay nasa Las Piñas, ang ginagawa po ng Church ng Bamboo Organ, dahil ito ay tourist destination church. So, tuwing hapon ng araw ng linggo ng Palaspas, talagang yung pare ay naglalakad siya sa kalsada at talagang nilalatagan siya ng mga balabal ng mga umattend dun sa prosesyon para lang i-celebrate itong Palm Sunday. At ako ho, bilang lumaki ako po sa Catholic Church, ay ang naiintindihan ko lang is yung palaspas. Yung bumibili ng palaspas kasi punong-puno na, kasi naging commercial na siya, di ba? Punong-puno yung labas ng simbahan ng mga tao na tinitinda ay yung palaspas. Tapos, after nung palaspas, ilalagay yun sa hamba ng pinto, 1 taon na siya doon. Nandun siya. So, yun yung naintindihan ko. Pero yung deeper meaning of this celebration, hindi ko siya naintindihan. And then nitong naging Kristiyano na ako, every time na sineselebrate ito at binabasa ang Biblia sa atin, ang laging naintindihan natin, yung pagiging hari ni Kristo, kaya merong celebration. Mga kapatid, in order for us to understand the root meaning of this Palm Sunday, ay kailangan po nating ugatin saan po ba nagsimula itong selebrasyong ito at bakit merong nito bilang bahagi ng pagse-celebrate natin ng Holy Week o ng Lenten season. In order for us to understand this commemoration, babalikan po natin yung Book of Exodus. Babalikan po natin siya. Kung matatandaan po natin, ang aklat ng Exodo ay nagpapahayag kung ano ang nangyari sa mga Israelite during Moses' time. Kung ating pong matatandaan, for 430 years, ang mga Israelite ay slave ng Egyptian. They don't have control sa kanilang dreams, sa kanilang freedom, sa kanilang future. Wala silang control. From generation to generation to generation, ay wala silang control sa kanilang sarili. Wala silang control kung ano mangyayari sa kanila sa kinabukasan. Ang tanging may control sa kanila ay ang Pharaoh, ang Egypt. At sila ay slave. Hindi lang sila basta slave, sila yung pinakamababang uri ng slave nung panahon na yan. Sa loob ng 430 years. At dahil dito, dumating sila sa punto ng kanilang buhay bilang mga Israelita na dumaing sila sa Diyos. Sa kanilang pagdaing, ay talagang sayad sa lupa ang kanilang mga mukha dahil doon sa daing na yon. At dahil doon sa kanilang panalangin, ang tanging daing nila ay freedom, kalayaan. At dahil dito, pinili ng Diyos si Moses. Si Moses na actually hindi siya agad tumugon sa tawag ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi niya, utal ako magsalita. Sino ako para humarap sa Pharaoh? Hindi ako marunong magsalita. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, lead your people. Pangunahan mo ang bayan ko at humarap ka kay Pharaoh. In order para sa kanila na mapalaya sa bansang Ehipto, nagpadala ang Diyos ng 10 salot, 10 plagues. Meron po ba kayo natatandaan na mga plagues na pinadala ng Diyos? 10 po yan. 10 salot para patunayan ng Diyos sa harap ni
ni Parao na siya yung Diyos ng mga Israelita na dapat silang palayain. Ang mensahe ng Diyos sa Pharaoh ay, let my people go. Yung 10 salot na yon, yung pinakahuling salot, natatandaan niyo po ba? The last plague, yun yung lilipulin ang lahat ng mga sanggol. Lahat ng sanggol. At panganay na sanggol at yung even livestock. Hayop. Para maintindihan po natin, itong Passover na ito, buksan po natin ang ating Bible sa Deuteronomy chapter 12, verse 3 hanggang sa mga sumusunod na talata. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. I-underline niyo po yan, yung salitang 10 araw. 10 araw. On the 10th day. Verse 5, kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang kapintasan o pinsala, kung walang tupa ay kahit kambing. Alagaan ninyong mabuti hanggang sa 14 ng buwan na ito. Ulit, alagaan ninyong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero, kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Verse 12. Exodus chapter 12. Verse 12. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Ano ang celebration na ito? This is the history of Passover feast. Ang sabi dun sa huling talata, ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. Ano yung nangyari? Sa unang Passover, ang sabi ng Panginoon, pumili kayo ng kordero o kambing na walang kapintasan. Walang dungis. Malinis na kordero. At ang sabi doon, in the 14th day, sa 14 na araw, ito ay sabay-sabay ninyong kakatayin. At anong gagawin sa dugo? Ipapahid sa bawat hamba ng pintuan. Para pagdating nung anghel na mamumuksa, pag nakita niya yung dugo sa hamba ng pinto, lalagpasan niya yon.
Kaya siya tinawag na Passover. At itong celebration na ito ay ginagawa ng mga Israelita mula doon sa Exodo hanggang sa panahon natin ngayon. Fast forward po tayo. Mula po doon sa aklat ng Exodo, puntahan po natin yung aklat ni Mateo, chapter 21. Ang sabi po, chapter 21, verse 1 hanggang sa verse 11. Ganito ang ating mababasa. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagan ninyo ito, dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang inyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisirong isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inuutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Sinapinan nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ng dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ano ang koneksyon ng Exodus chapter 12 sa Mateo chapter 21? This time, ay finufulfill ni Christ yung picture ng first Passover na nangyari sa aklat ng Exodus. Ano ang kalagayan ng mga Hudyo sa panahong ito? The same scenario ang kanilang kalagayan. Ano ang sitwasyon ng mga Hudyo nung time na yon? They are also slave. They don't have control with their dreams, their future, at kung ano ang magiging kalagayan ng kanilang buhay. Not dahil sa mga Egyptian, kundi this time ay sakop sila ng Roman Empire. The same thing, the same scenario ang sitwasyon ng mga Jews sa panahon ng Panginoong Yesus. At nangyari po itong Matthew 21, 4 days before yung kanyang crucifixion. 4 days before yung kanyang crucifixion. At this time, wala pong Palm Sunday celebration. Wala pong mababasa tayo na Palm Sunday celebration sa Bible. Ano ang meron? Bakit napakaraming tao na pumunta doon sa Jerusalem nung time na ito? Bakit maraming tao? Nang bago pumasok si Jesus sa Jerusalem, bakit maraming tao? Because this is the day of selection.
Araw ito ng pagpili ng kordero na ihahandog nila doon sa templo ng Jerusalem noong oras na yon. Kaya nga po sa mga sumusunod na talata, mababasa po natin na pagpasok ni Jesus sa templo, ano ang nakita niya? Winasak niya lahat ng mga paninda doon sa time na yon. Nagalit siya. At yung galit niya, in-express niya sa pamamagitan ng pagwasak ng mga tindahan ng mga tao. Bakit? Ang sabi niya, ang aking tahanan ay tahanan ng panalanginan, subalit ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. Bakit? Kasi yung kordero na ihahandog nila para sa celebration ng kanilang Passover nung time na yon, ibinibenta na nila. Dinadala nila doon sa paligid ng templo at hindi na nila inaalagaan. Kasi ang utos sa kanila ng Diyos, sa ika-10 araw, pipili kayo ng korderong walang kapintasan, aalagaan nyo ito hanggang sa ika-14 na araw, nakakatayin nyo ay mataman ninyong alagaan itong kordero o kambing na ito. Pero sa panahon ng Panginoong Jesucristo, hindi na sila inaalagaan, kundi ibinibenta na nila sa pamilihang bayan. Ang totoo, yung pong mga inihahandog nila sa templo, ang pag-aalaga po nila dyan, kasama nila sa loob ng kanilang tahanan para maingatan itong kordero na ito na magkaroon ng kapintasan, na mabawasan yung kanyang tenga, mapilay yung kanyang buto, at kailangan perfect yung tupa na ihahandog nila doon sa templo. Kaya nga pagpasok ni Jesus doon sa Jerusalem at pumasok siya sa templo, nagdalang galit siya dahil ang sabi niya, ang aking tahanan ay tahanan ng panalanginan, subalit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, hindi siya basta pumasok. Ano ang sinasabi ng talata sa kanyang pagpasok sa Jerusalem? Ang sabi nila ay, naglatag sila. Naglatag sila. Ang sabi ng verse 8, maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, sa kanyang daraanan. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin nung time na yon? Ito po ay red carpet para kay Jesus. Pinoproklama nila na itong maglalakad na ito na nakasakay sa isang bisirong asno ay isang hari. Sa ibang mga talata ng Biblia na ito po ay mababasa nyo sa Mark chapter 11, verse 1 to 11, Luke chapter 19, verse 28 to 40, at John chapter 12, verse 12 to 19. Ang description ng mga sumulat ng gospel sa kanilang paglalatag ng balabal ay ipinapahayag nila na si Jesus ay lumalakad sa red carpet bilang isang hari ng mga Hudyo. At ano yung kanilang isinisigaw? Meron pa, bukod sa naglatag sila, nagwagay-gway sila ng palm branch. Actually, si Matthew, si Mark, at saka si Luke, hindi nila sinabi kung anong uri ng sanga yung ginamit nila. Tanging si John lamang ang nakapagsabi at nagsabi na yon ay pumutol sila ng sanga ng palma. Palm tree. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng palm tree para sa kanila? Ito ay napakahalagang puno para sa kanila. Kasi ang palm tree ay ginagamit nila ito sa celebration ng kanilang Sukkot. At merong coin ang mga Hudyo
na nakaukit doon ay ang palm leaves. Nang ibig sabihin ng palm leaves sa kanila ay symbol of liberation. Simbolo ng kanilang kalayaan, ng kanilang freedom. Kaya yung pagwawagayway nila ng palm branches nung panahon ng Panginoong Hesus ay nagsasabing, palayain mo kami. Ikaw ang magpapalaya sa amin because they are longing for a king na magpapalaya sa kanila mula sa kamay ng Roman Empire. Hindi lang sila nagwagayway ng mga palm. Hindi lang sila naglatag ng kanilang balabal, tanda ng paggalang at pagkilala nila kay Kristo, kundi meron silang isinisigaw. Ano yung sinigaw nila? Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Yun ang kanilang isinisigaw. Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng word na Hosanna? Every time na kumakanta tayo ng Hosanna, Hosanna, ang ibig po sabihin ng salitang Hosanna ay save us now. Iligtas mo kami ngayon na. So they are longing for a Savior na magpapalaya sa kanila sa panahong iyon. Pero si Jesus, hindi sila palalayain politically. Pero ang pagpapalaya ni Jesus sa kanila is spiritual. Ang totoo, meron ng pronouncement si Jesus sa kanyang mga alagad nung panahon na yon. Subalit, hindi nila makomprehend, hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi ni Jesus sa kanila. Gusto ko pong tingnan natin yung Lucas chapter 18. Luke chapter 18, verse 31 to 34, ay ganito ang ating mababasa. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, tandaan ninyo, pupunta tayo sa Jerusalem. At dooy matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya ng mga hentil, tutuyain siya ng mga ito, dudustain at luluraan. Siya'y hahagupitin nila at papatayin. Ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. Subalit, wala silang naunawaan sa kanilang narinig. Hindi nila nakuha ang kahulugan niyon at hindi man lamang nalaman kung ano ang sinasabi ni Jesus. Isipin po ninyo, no? Pronouncement na ito ni Jesus Christ na ito yung mangyayari sa akin. Pupunta tayo sa Jerusalem. Doon mangyayari, matutupad yung sinasabi ng kasulatan tungkol sa anak ng tao, which is referring to Him. Pero hindi naiintindihan ng kanyang mga alagad yung kanyang sinasabi. Ang dahilan nito, sapagkat limitado yung kaisipan ng mga alagad para maintindihan kung ano yung gustong sabihin sa kanila ng Panginoong Hesus. Para po bang ang mga alagad, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay parang sumunod na lamang sila sa agos.
Kung ano yung magaganap, kung ano yung mangyayari, sumunod na lamang sila. Dahil hindi nila lubusang naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanila. Pangalawa, yung crowd na naroon, na very longing sila doon sa magpapalaya sa kanila. Ang hinahanap nila is political leader, isang hari na magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin ng mga Romano. Pero ano ang sabi ni John? Sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Etong Kristo na ito na taga Nazaret na pumasok sa templo, siya yung perfect lamb na ihahandog para sa kalayaan ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi lamang ng kalayaan ng mga Hudyo politically that time, kundi nais silang palayain ni Kristo mula sa kanilang pagkakasala na hindi po nila makomprehend noong time na yon nang sabihin ni Jesus maging sa kanyang mga alagad. But Jesus is the perfect Lamb to take away the sins of the world. Ito yung celebration ng Palm Sunday. Celebration na pinapahayag na si Kristo ang perfect Lamb. Kung paano isinabi ng Diyos doon sa Passover feast na pumili kayo ng tupa na walang dungis, walang kapintasan. This Jesus is the perfect Lamb para tubusin tayo doon sa ating pagkakasala. He is not only a king, He is a lamb. At pagdating after 4 days, nangyari yung crucifixion ni Christ doon sa Calvary. So tinupad ni Christ yung picture ng Passover feast sa panahon ng Exodus. But this time, siya mismo yung perfect lamb na papatayin para lang ihandog ang kanyang sarili para sa katubusan ng kasalanan, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng mga Hentil din naman. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Lenten season, tayo po ay papasok at ipaggugunitain natin yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Siya yung perfect lamb na ibinigay ng Diyos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Wala na po tayong kailangan gawin, kundi ipamuhay natin na si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para ako ay mapalaya sa pagkakasala at sa mga kasalanan pang gagawin ko sa hinaharap. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord. Ikaw ay perpektong kordero na nag-alay ng buhay para sa amin. We don't deserve it, O God. Pero salamat sapagkat ang iyong pagmamahal, ang iyong biyaya ay nalasap namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Panginoon, sa umagang ito, turuan mo po kami na maipamuhay namin sa aming araw-araw na pamumuhay na ikaw ay buhay sa amin sa pamamagitan ng aming paggawa, ng aming pananalita, ng aming tamang pakikitungo sa aming mga kapatid at sa komunidad na aming pong
kinagalawan. Tulungan mo po kami at maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.